Ng ating pagkilos, na makita po natin sa Ebanghelyo ng ating napakinggan ngayon na binuklat doon sa unang pagbasa yung banal na kasulatan, yung banal na kasulatan na binuklat ni Nehemias, at dito rin naman sa ating Ebanghelyo na si Jesus ay pumasok sa templo, hindi pala sa templo, sa sinagoga, sa Nazareth, Galilea. Nang pumasok siya, ay binuklat niya rin ang banal na kasulatan, at narinig natin yung binasa na mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako ay tinawag niya upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa. So bahagi ko yun. So kaya po ngayon ay binibigyan natin ng pagpapahalaga yung banal na kasulatan, o kung tawagin natin ay Biblia. Ang tawag na natin ay nasusulat na salita ng Diyos. Sa atin ang kasing pagkaunawa, kapag sinabi natin salita ng Diyos, tatlo yun. Hindi lang po yung nasusulat na salita ng Diyos. Yun yung Biblia. Pero pag sinabi natin salita ng Diyos, ay isa yun. Yung nasusulat na salita ng Diyos. Yung pangalawa ay ang turo ng simbahan na matatagpuan natin sa mga dokumento ng simbahan. At pangatlo ay yung tinatawag natin sacred tradition. Yung sacred tradition, ibig sabihin, yung mga bahagi ng tradisyon ng simbahan na maaaring nasusulat o hindi nasusulat. Katulad halimbawa ng kapag pinag-usapan natin yung banal na tradisyon, katulad po halimbawa na yung ating pagdiriwang ng misa, yung pagdiriwang natin ngayon ng misa ay medyo pagkakaiba noong banal na pagdiriwang ng banal na misa noong tinatawag natin noong bago dumating ang 1965. Yung 1965 ay hindi ko lang alam kung nakabutan niyo pa yun, kung buhay pa kayo noong 1965 at nakapagsisimba kayo noong 1965, ay makita natin, bagaman mayroon pa rin ang gumagawa ngayon na ang misa ay Latin at nakatalikod yung pari. Pero pag sinabi natin sacred tradition, bagamat nag-iba yung pamamaraan ng misa, yung mga bahagi ng banal na misa ay naroon pa rin. Nag-iba lamang yung salita na ginamit, yung langwahe na ginamit, yung pamamaraan ng pagkilos. Sabi nga natin, kapag makita natin ang unang panahon, mas mahaba. Ngayon, 1 oras lang. Kung minsan tayo ay nagre-reklamo na. Pero kung tutusin yung Latin, mas mahaba yung rito ng Latin. Anyway, yun ang tinatawag natin sacred tradition. So, bahagi yun ng pagkilos na yun ang pinagbabasihan natin sa mga panukulan na ginagampanan natin ngayon sa buhay natin sa daigdig na ito. Pero ang linggo na ito ngayon ay alin? Yung nasusulat na salita ng Diyos. Isa lang po yun sa tatlo, na tinakapag sinabi natin salita ng Diyos. So, yun ang Biblia. So, kanina sa ating pagdiriwang ng misa,
naging bahagi ho rin ng ating tradisyon na kung tubusin, hindi lamang mula nung panahon ni Jesus, ngunit nung panahon pa ng lumang tipan, binabasa natin ang bahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang, siyempre, hindi pa pwedeng yung lang. Ano? Kaya kung mapapansin natin, ay every Sunday, iba-iba yung binabasa natin. Para sa loob ng panahon, yung buong Biblia ay mabasa natin. O kung tawagin natin, maging bahagi ng ating pagninilay sa magiging gabay natin sa ating buhay, lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating pagkilos sa daigdig na ito. So ano yung hamon na makita natin? Una, ay makita natin, ito yung naging bahagi rin ng ating pagninilay noong simbang gabi. Ano yun? Yung sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. No? Huwag natin kalimutan yun. No? Na kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. Lalong-lalo na diyan kapag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. No? Yan doon din ang Espiritu ng Diyos. Kapag ang nalangin tayo, nandun din yung Espiritu ng Diyos. Pero nawa, makita natin yun na sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan o hindi kaya sa pagninilay ng banal na kasulatan, pagkataon na kung saan yung makatulong sa atin. No? Kung kayo nagbabasa ng Biblia sa inyong bahay o kahit na every Sunday, no? Kung nakakita natin, meron tayong unang pagbasa, Salmo Responsorio, ikalawang pagbasa, at kung isasama pa rin natin yung Hallelujah, kasama pa rin yung Ebanghelyo. No? So, makita natin na lahat ng ito ay galing sa tinatawag natin nasusulat na salita ng Diyos o Biblia. No? So, ano yung pwedeng maging hamon? Ano? Na makita natin, nagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. So, kung kayo man ay may Biblia sa bahay, o ngayon, uso na ngayon yung internet, no? Pwede ninyong mabasa yung banal na kasulatan. May application din. Ang daming application sa internet na pwede ninyong gamitin para magbasa ng banal na kasulatan. Pero isa ho na maging gabay ninyo kung kayo nag-i-internet, yung awit@papuri.com, no? Kapag nakita nyo awit@papuri.com, so nandun na rin yung pagbasa, no? Kapag linggo, yung binanggit ko, kapag ordinary day at walang piyesta, isang pagbasa lang, no? Walang ikalawang pagbasa. So bahagi na rin doon, kung inyong mapapansin, mayroon na rin doon pagninilay. Kung makapagbabasa kayo sa internet, yung awit@papuri.com, no? Na mayroon doon kalendaryo para doon sa bawat araw. Pero yun, nawa mabuklan din natin yung banal na kasulatan at makapagnilay tayo. Pangalawa, sabi nga sa Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Ang bahagi na ito ng banal na kasulatan ay nagkakaroon ng kaganapan na yun. Ano? Ibig sabihin ay yung salita ng Diyos, hindi lang salita, ngunit nagkakaroon ng laman. Ano? Nagkakaroon ng kaganapan. Hindi lamang, sabi nga natin, hindi lang bola. No? Kasi mayroong ibang nagsasalita ng bobola lamang. No? Walang lugar kasi hindi nakikita sa pang-araw-araw ng pagkilos. Hindi lumalapat. Hindi makita yung katotohanan na ibinahagi doon sa banal na kasulatan.
Kaya napakahalaga rin yung hamon sa atin. Huwag yun natin tingnan sa iba. Tingnan na lang sa atin. Na alin, ito bagang binasa ko ay pinagsusumikapan ko na magkaroon ng laman sa aking pang-araw-araw na buhay. Nagkakaroon ba ito ng higit na kaganapan? O kung tawagin natin ay puro na lamang pangako, no? Walang kaganapan. Yung salita ng Diyos, kinakailangan magkaroon ng kaganapan. At inaaniyahan tayo na alin na sa atin maganap. No? Kung minsan hinahanap natin yung kaganapan ng salita ng Diyos sa paligid natin, sa ibang tao. Pero sana makita natin alin na magkaroon ng kaganapan sa atin. Kaya kung tutusin, kung yung unang paghinilay natin, makita natin alin na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, maliwanag ko, may kaganapan kagad doon. Kaya sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. So, nakikita natin na alin, ano yung kaganapan? Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko si Jesus. Kasama ko ang Diyos Ama. Kasama ko ang Espiritu Santo. Kaya, pinatatatag tayo. Binibigyan tayo ng higit na lakas upang harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito. So, bahagi yun, huwag natin kalimutan. Dapat binabago tayo ng salita ng Diyos na alin? Maging katulad na Jesus. Maging katulad na Jesus. Hindi yung saan ka ba binabago? Para yumaman? Hindi. Yumaman ka sa pananalig kay Jesus. Pagkakataon na kung saan yung makita natin. Kaya kuminsan may mabigat na hamon para sa atin. Kasi kuminsan sa pagninilay ko, sabi ko ay sa Ebanghelyo ang ating binanggit. Sinasabi na alin, palayain ang mga bihag, pagalingin ang mga may sakit. Ay sabi nga ay nakikita kaya natin yung kaganapan na ito. Palaya kaya tayo sa mga bagay na kumukulong sa atin. Marami ang bagay na kumukulong sa tao. Katulad halimbawa ng galit. Kapag galit kasi ng tao, makita mo. Kapag nandiyan yung galit mo, hindi ka pupunta doon. Doon ka pupunta sa kabila. Hindi ka malaya. Bakit? Nandun ka sa kabila eh. Natatakot ka doon sa kabila. Kasi bakit? Galit ka doon. So, kapag nakita mo na, pinalaya ka na, binati mo na, kaganapan mo. Kaganapan niya ng alin. Na ikaw ay lumalaya. Kaganapan niya ng alin. Paghahari ng Diyos. Kasi bakit? Ay, natututo kang magpatawad. Natututo kang magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan. So ito pong dalawang ito ang hinihiling ko natin na maging bahagi ng ating pagninilay sa araw na ito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon at nagkaroon ng kaganapan ang bahagi na ito ng banal na kasulatan